Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang South China Sea ay nanatiling isa sa mga pinakasensitibong rehiyon sa buong mundo noong taong 2024. Mula sa hindi mabilang na mga komprontasyon, mga military activities sa lugar, hanggang sa hindi matapos-tapos na pasikatan ng mga bansa doon na tila walang kahit na sino ang nais na magpadaig. Ngayong taong 2025, ang malaking katanungan ay kung ano nga ba ang nakaplanong hakbang ng China sa rehiyon na pilit nilang inaangkin. Magkakaroon na kaya ng kapayapaan sa taong ito para sa lahat ng mga bansang sangkot sa agawan ng teritoryo, o baka mas lalo pang lalala ang sigalot ng mga bansang may kani-kanyang ipinaglalaban sa bahaging iyon ng karagatan? Sa nakaraang New Year's address ni Xi Jinping, ang Pangulo ng Bansang China, marami siyang naging plano na iba kaysa sa kanyang mga naging plano noong nakaraang taon. Isa na marahil dito ay ang pagkumpirma niya na sa taong ito umano, sisimulan na niya ang pananakop sa bansang Taiwan. Noon pa man, hindi na kinikilala ng China ang Taiwan bilang isang bansa para kasi sa kanila, ito ay parte din ng kanilang bansa, subalit nagrebelde at nagsariling isla mula sa hindi natapos na civil war. Ayon sa China, ang Taiwan ay pag-aari pa din nila at nais na nila itong muling mapa sa kanila. Pero nagmamatigas ang Taiwan at pilit na sinasabing sila ay hindi na parte ng China at may sariling gobyerno, institusyon, ekonomiya at populasyon noon pa man. Matagal nang natapos ang hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan dahil na din sa suportado ng Amerika ang Taiwan at natatakot itong galawin ng China. Subalit sa nagdaang mga buwan at taon, tila muli na namang nagningas ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Kailangan nilang magpakilala o humingi ng permiso bago pa man sila pumasok sa bawat teritoryo ng kanilang mga bansa, pero hindi ito ginagawa ng China. Ang bansang China kasi ay paulit-ulit na nagpapalipad ng kanilang mga military aircraft sa edges ng Taiwan nang hindi nagpapakilala at walang kaukulang permiso. Dahil dito ay tila dismayado ang bansang Taiwan sa ginagawang ito ng China. Subalit para sa taong ito, mukhang hindi na lamang mga military aircraft ang paliliparin ng China sa Taiwan, kundi maging mga missiles at rockets na din. Pero bukod sa sinabing yan ni Xi Jinping na pagsakop sa Taiwan sa taong ito, isa pa sa mga inaabangan lalo na ng mga bansang nakapalibot sa South China Sea ay ang kanyang mga magiging plano para sa taong ito sa South China Sea. Isa ang Pilipinas na nakikipagbuno sa South China Sea dahil inaangkin din ng China pati ang ating West Philippine Sea. Noong nakaraang taon, maraming mga insidente ng panggigipit ang ginawa ng China at panghaharas sa ating mga tropa sa ating mismong karagatan na pilit nilang inaangkin. Makailang beses na pilit tayong itinaboy ng mga Chinese sa ating mga teritoryo na sakop pa ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Gayon din ang mga bansang Malaysia at Vietnam na nanggagalaiti din dahil sa illegal na pagpasok ng mga barko ng China sa loob ng kanilang EEZ nang walang pahintulot o paalam. Magpasa hanggang ngayon, ipinipilit pa rin ng China ang kanilang historical claims at hindi kinikilala kung anong nasasad sa mga bagong batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea on UNCLOS. Sa mga nakalipas na taon, ang Pilipinas ay nananatiling malakas na kalaban ng China sa South China Sea, lalo pat hawak ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na kung saan nanalo ang ating bansa laban sa 9-dash line na claim ng China. Naging maaksyon ng mga kaganapan noong nakaraang taon. Ang China, madalas ay idinadaan ng kanilang pagiging agresibo at dominante sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pisikal na pamamaraan. Subalit ang ating bansa, mas nananatiling kalmado at mahinahon.
Sa halip na gumanti ng pisikal ang Pilipinas, mas ginamit ng ating bansa ang media upang ipahatid sa buong mundo ang mensahe ng pagiging tuso at agresibo ng China sa ating teritoryo. Noong nakaraang taon, naging marahas ang China pagdating sa kanilang militar na presensya ng kanilang puwersa sa West Philippine Sea, gaya na lamang na paggamit nila ng kanilang advanced surveillance systems, Joint Naval and Air Patrol at pagsasaayos ng kanilang mga infrastruktura sa South China Sea. Kasama na dito ang pagbangga, pag-water cannon at pagmamaneobra ng delikado kontra sa ating mga tropa. Ayon sa China noon, ginagawa muna nila ito bilang proteksyon sa kanilang teritoryo at masigurong ang kanilang itinuturing na shipping lanes ay may maayos na seguridad, lalo pat nasa mahigit 64% ng kanilang trades ay sa South China Sea dumaraan. Ang ganitong klaseng mga aksyon ng China, gagawin pa din nila umano ngayong taon at hindi sila magdadalawang isip na mas palawakin pa nila ang kanilang kahandaan laban sa ibang mga bansang tututol sa kanilang layunin. Sa taon ngayon, ang hidwaan sa pagitan ng China at ng mga bansa sa Asia ay magpapatuloy pa rin. Sa nakaraang mensahe ni Xi Jinping, sinabi niya na gusto din nila ng peaceful dispute resolution. Pero hindi pa din sila papayag na mawala sa kanilang mga teritoryo na inaangkin nila. Makikipagnegosasyon sila alang-alang sa kanilang ekonomiya upang magpatuloy ang kanilang magandang relasyon sa mga bansa sa Asia habang mas pinapalawig nila ang kanilang proteksyon sa mga itinuturing nilang teritoryo sa South China Sea. At sa kabila din nito, sinabi din nila na hindi sila natatakot sa kahit ano pang bansang maaari nilang kaharapin ngayong taon sa South China Sea. Patuloy umano nilang igigit ang kanilang karapatan sa bahaging iyon ng karagatan. Dadagdagan nila ang kanilang maritime presence, military deployments at diplomatic pressure sa South China Sea kahit pa maraming mga bansa ang magalit sa kanila. Patuloy pa din silang magpupumilit sa mga inaangkin nilang mga teritoryo at gagamitin nila ang kanilang Air Force at Navy para ipilit ang sa kanila. Sinabi din nila na mas maglalabas pa sila ng bagong kagamitan at gagawa ng mga karagdagang barko upang masiguro na sila pa rin ang mas dominante pagdating sa South China Sea. Kung iniisip ng marami na matitigil na ang ginagawang pag-water cannon ng China sa ating mga tropa, ayon sa China, gagawin nila umano ito ngayong taon din. Kung noon ay water cannon lamang umano ang kanilang ginagamit para pangtaboy sa ating puwersa, sa taong ito ay mas magiging malala umano ang kanilang gagawing pangharas sa ating mga tauhan. Para naman sa bansang Estados Unidos, magpapatuloy umano ang kanilang ginagawang strategic presence sa rehiyon. Noong buwan ng Enero nitong taon, mismong si US Secretary of State Marco Rubio ang tumawag sa mga bansang naging kalaban ng China sa South China Sea. Personal niyang tinawagan ng Philippine Secretary of Foreign Affairs na si Enrique Manalo, ang Indonesian Foreign Minister na si Sugiono at ang Vietnamese Foreign Minister na si Bui Thanh Son upang maplanuhan ng maayos ang kanilang magiging mga susunod na hakbang sa South China Sea. Magpapatuloy pa rin ang Amerika sa kanilang ginagawang mga joint exercises sa bahaging iyon ng karagatan. Sa huli, nakakasiguro mo ng Pilipinas na hindi pa din talaga titigil ang China sa kanilang ginagawang pangaangkin ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kung nakumpirma na nila na ang Taiwan ay sisimulan na nilang sakupin ngayong taon, malaki din ang tsansa ng mga bansa sa South China Sea na kumakalaban kay Xi Jinping ay patitikimin din ng mas higit pang aksyon kaysa noong nakaraang taon.